Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Ito ang tunay na ad hominem. Senator Marcoleta binalikan ang lumang pahayag ni Erwin Tulfo laban kay Kiko Pangilinan. Ang ad hominem ay isang Latin phrase na pang-aatake sa pagkatao ng isang tao. Itong si Erwin Tulfo, tinawag niya noon si Senator Marcoleta na ad hominem dahil sa pahayag ni Senator Marcoleta kay Risa na kulang siya ng legal background. Promise back ngayon si Marcoleta. Sabi niya, ikaw ang tunay na ad hominem dahil sa pahayag mo noon kay Kiko Pangilinan. Ito. Muling sumiklab ang bangayan sa pagitan ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Erwin Tulfo matapos balikan ni Marcoleta ang isang lumang pahayag ni Tulfo laban kay Senator Kiki Pangilinan upang ipakita umano sa publiko kung ano ang isang tunay na ad hominem attack. Ano ba ito? Basta minamaliit mo, nilalapastangan mo ang pagkatao ng isang tao. Yan ang ad hominem. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, ipinakita ang isang lumang quote mula sa programang Tutok sa Tulfo noong November 12, 2018, kung saan sinabi ni Tulfo, ito ang pahayag ni Tulfo noon, sang-ayon po ako kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Hello, Erwin Tulfo, pakisagot naman ito. Do you deny or confirm ganito ang pahayag mo kay Kiko Pangilinan? Pinakabobong abogado sa balat ng lupa? Ano ba yon? Paggalang o ad hominem? Ang pagpapalabas ng naturang clip ay dumating ilang araw matapos punahin ni Tulfo si Marcoleta dahil sa umano'y ad hominem na pahayag nito laban kay Senator Risa Hontiveros sa gitna ng mainit na debate sa Senado tungkol sa panukalang pag-amyenda sa Senate Rules. Ipinaliwanag ni Marcoleta kung bakit niya inilabas ang lumang quote ni Tulfo. Ito ang pahayag ni Marcoleta. Alam mo kung bakit ko lang yan? Hindi para kay Senator Kiko yan. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Kasunod dito, diretsahang question ni Marcoleta ang naging batikos ni Tulfo laban sa kanya. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo? Pagkatapos, sasabihin mo na ako, wala naman akong sinasabing masama. Ako pa yung nag-ad hominem. Ikaw nga, yung pinagsasabi mo, yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem at ngayon nakisama ka pa sa kanila. Mamaya, banggitin ko rin yung sinabi niya kay Risa Hontiveros noon. Matatandaan ng ilang araw bago ito sinabi ni Erwin Tulfo na hindi umano katanggap-tanggap ang naging pagtalakay ni Marcoleta sa legal background ni Senadora Hontiveros sa plenaryo. Ayon kay Tulfo, ang naturang pahayag ay isang pang-atake sa personalidad sa halip na sa mismong isyong pinagdedebatihan. Ngunit para kay Marcoleta, ang paggamit ng salitang tulad ng pinakabobong abogado sa balat ng lupa laban sa isang senador ay mas malinaw umanong halimbawa ng ad hominem kaysa sa mga pahayag na ibinabato ngayon laban sa kanya. Back to you, Erwin. Meron bang lumalabas na video ngayon? Itong si Tulfo rin. Binabanatan niya si Risa Hontiveros.
na wala kayong silbi sa Senado. Risa and Trillanes, umalis kayo dyan. Wala kayong alam sa batas. Grabe, oh. Parang may amnesia ba itong si Erwin Tulfo? Nakakalimutan niya na yung mga sinasabi niya. Para siyang si Auntie Claire Castro. Na nung vlogger pa si Castro, wala pa siya sa palasyo, ang dami niyang mga masasakit na salita laban kay Pangulong Marcos Jr. Ngayon, parang baon na sa limot. Para kay Castro, ang pinaka-the best president na ngayon, pinaka-masipag, pinaka-caring, pinaka-loving na presidente ay walang iba kundi si BBM. Walang bakasyon, hindi na natutulog, tanging ang kapakanan, kaayusan lang ng Pilipino ang iniisip ng ating Pangulo. Yan ang Claire Castro na dating kritiko ni PBBM. So, ganyan din ngayon si Erwin Tulfo. Kung sino-sinong mga binabanatan niya ngayon, yun na ngayon ang kakampi niya sa Senado. Yung mga Duterte na kakampi niya noon, yan naman ngayon ang binabanatan niya. Sino ngayon ang ad hominem? Bahala na ang taong bayan humusga. Basa tayo sa mga people's reaction. 4,200 ang nag-react. 3,000 ang tumatawa. 1,100 ang nag-like. Comments. Kalaya. Comments. JR Tokban, na back to you, si Ben Dilo. Hob Cornell, anything will do kay Ewing Dilo Bender. Mag-thank you pa yan. Manuel Delgado, kargado ng maleta. Speaking of maleta, pinatutsadahan siya ni SP Cayetano. Bakit? Natatakot ka ba sa Blue Ribbon hearing? Ngayon na, June 4. Malalaman na natin ang katotohanan, yung mga nakatanggap ng maleta kasama sa listahan, di umano, itong si Erwin Tulfo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin so atong sudlot. So karon mo na ni ang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na pod ni ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in town sila magtulog. Muna ni ang ilang kahimtang. So karon atong tan-awon kay nagpatindog sila og bag-ong balay nga to ilang pag-atupan sa natabang nga yen. O karon mo na ni ang hero nga among gihatag nga ilang iatop karon. So mo na ni ang ilang gipatindog nga bag-ong balay nga ilang pag-atupan. So naka patindog na gud sila sa ilang bag-ong balay. O karon umanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa naghatag sa sin og malamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi. Di nami maulanan. So ang inyong payag pila na nakabulan inyong payag nga silupin lang. Trapal. Dugay-dugay na gyud ni nga
Murag 5 na gyud na ka bulan. I-assemble ra nga sin aw nga kuan, silopin aron na lang iatop. So karon nakabalay na mo og bago. Kabalay na gyud mi So salamat kayo.